Okay, mga kapatid, welcome back po. God bless po sa lahat. At nawa, nasa mapayapa po kayong kalagayan at narito po ang inyong lingkod. Bagamat kung mabigat po ang subscription, okay lang po. Masaya na po ako kahit yung like lang. Ingat po tayong lahat at nawa, datnang kayo ng marami pa mga biyaya. At nawa, maayos na po ang ating bansang Pilipinas sa ganitong mga salimuot na mga dumarating sa ating bansa upang lahat tayo maging masaya. Mapakinabangan natin at yung ating mga leader magkaroon na ng katiwasayan ng kanilang kaisipan. Hindi yung puro pagnanakaw para naman huwag tayo mapag-iwanan ng ating mga kalabit bansa. Okay, bigyan natin ng opinion yung ito post ni bali sinabi ni Sandro Marcos. Tingnan niyo mga kapatid pabasa ko lang sa inyo yung tungkol sa impeachment ng kanyang tatay. Nakita niyo, di ba? Hindi niya raw pipigilan yung impeachment ng kanyang tatay. Tama po yan. Tamang-tama po yan. Pero, base sa mga sinasabi, pero iba yung nangyayari. Bakit? Alam niyo naman, di ba? Nagsampa ng second impeachment ang makabayan, hindi tinanggap. Dumating yung mga grupo ni Mike Defensor at ni Attorney Tufacio, Harold Respicio, Chavit Kingston, Governor Cardi Binag, Major General Nabugado at saka si Esperon, nandun sila, hindi tinanggap. Di ba? Yung bagay na sinasabi, hindi naman nangyayari sa aktual. Nagsalita ang palasyo na hindi makakaganda sa ekonomiya ang impeachment. Tama po yun. Talagang lulugmok sa part na yun. Pero, hindi mo pwedeng isang tabi ang panawagan ng sambayan ng Pilipino na negative siya 1727. Ang negative niya, hindi na siya pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino. Isa sa mga bahagi yan ng ground ng impeachment, ng impeachable, bilang ground para ma-impeach ka. Corruption, di ba? Nandyan, talamak, blood control. Bahagi yan ng grounds para ma-impeach ka. Pero, bakit kailangan mangyari ito? Sa part ko po, ayaw ko ng impeachment. Bakit? Walang papakinabangan ng sambayan ng Pilipino dyan. Hindi makakain ng sambayan ng Pilipino yan. Pero, hindi natin pwedeng isang tabi ang panawagan ng sambayan ng Pilipino. Bakit? Negatibo nga po siya. Hindi na nagtitiwala ang sambayan ng Pilipino. Ano lang ang paraan? Hindi mo siya pwedeng sampahan ng kaso sa Korte Suprema o sa anumang bahagi ng ating korte. Bakit? Pangulo siya, may immunity siya. Hindi naman siya pwedeng sampahan sa ombudsman kasi may immunity nga po siya. Ano lang ang pinakaparaan? Impeachable lang talaga ang posisyon ng isang pangulo. I-impeach lang siya sa Congress papunta sa Senado. Iyon ang mga paraan para matanggal siya sa posisyon. Pero, bakit kailangan gawin yun? Dahil negatibo na nga po siya. Bakit nangyayari ito? Kasi nga nawala na ng tiwala ang sambayan ng Pilipino sa kanyang mga pamumuno, sa kanyang mga aksyon, sa kanyang mga ginagawa. Bakit? Yung mga bagay na ginagawa niya para lang doon sa iba. Pero yung kanyang pinsan, hindi niya makanti. Di ba? Sila yung magkakasama Saldico, Romualdez, siya. At iibinigay ni Saldico na mismong siya ang nagdala doon sa 30 Tamarin, di ba? Nung dumating yung testigo sa Congress, ay sa Senado, sa Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Pampilo Lacson, nagdala ng witness. Nakita niyo naman, di ba? Narinig natin na pinaalis daw. Tinuro pa si Diskaya, si Curly. Tinuro, ito si Curly. At sinabi na iba na may-ari ng bahay doon. Kaya magligpit na po kayo ng mga gamit, ganyan. At nabanggit doon na may-ari na daw si Martin Romualdez. Pero bakit in-stop o in-interrupt ng chairman? Siya na, yung bawat tanong ni Senator Marcolita, ang sumasagot na yung chairman. Bakit? Kasi nga, nadulas na doon, na-booking na doon, na talagang ang may-ari ng 30 Tamarin ay si Romualdez. Kasi base doon sa sinabi. Pero ang daming sinabi ni chairman. Blue Ribbon Committee, Pampilo Lacson, Senator, doon sa part na kung sino mga naunang may-ari, ganyan, di ba? Ibig sabihin, kita mo yung mga palusot. Doon nawawala na ang gana sa sambayan Pilipino. Bakit? Pinapaikot-ikot lang Hindi tinutumbok kung sino. Doon nangyayari yung tinatawag, nagiging negative na sa sambayan ng Pilipino ang mga namumuno natin. Lalong higit
sa ating Pangulo. Bakit? Hindi niya kayang rendahan ang kanyang pinsan. Hindi niya kayang sabihan kaya sige, imbitahan niyo bilang Pangulo o bilang ikaw ang ama ng sambayan ng Pilipino, pwede kang mag-advise, pwede kang sige. Patinin mo, bigyan mo sila ng kuwan para makita ang totoo. Pero ba't nililihis? Kasi bahagi ng mga plano nila yan. Di ba? Yung pagdi-delay. Kasi alam naman natin din, sinabi na nga, di ba? Na December pa lang, kailangan maglabas na ng partial na report. O bakit inunahan sila ng minority report ng, di ba? Blue Ribbon Committee, para lang makatulong sa kanila. Pero hindi nila ginagawa kasi wala silang inilalabas na report. Kasi inip na ang sambayan ng Pilipino. Pero bahagi yan ng plano para mawala na ng gana yung mga sambayan Pilipino sa part ng mga usapin na yun. At magiging ganun, mawawala na. Kaya doon sila nag-action, yung minority, magbigay. Pero nabastusan daw. Pero yung pagsagot mo doon sa tanong ni Marcoleta na hindi naman ikaw ang witness at ikaw sumasagot, di ba bahagi ng pambabastos din yun? Hindi ka naman yung tinatanong pero ikaw ang sumasagot, di ba? Idol ko to si Lacson talaga, totally. Idol ko yan mga kapatid. Ultimo nga yung aso ko pinangalan ko dyan dahil sa gusto ko talaga yung kanyang mga tinatkaso, nagkaroon ng parang nag-twist regarding doon. Parang nawalan ako ng gana doon sa part nung padaloy ng kanyang investigasyon na kumbaga dapat tinutumbok na. Kaya nawawala na ng gana sa sambayan ng Pilipino tungkol sa ganung mga gawain. Kasi nga, pinapatagal, hindi tinutumbok, yun. Iyon isa sa mga bagay na nakita natin ng naging negatibo si BBM. Balik ko sa impeachment. Hindi natin pwede isang tabi ang impeachment. Delay, nagbubumirang. Halos lahat, overwhelming ng sambayan ng Pilipino gusto ma-impeach si BBM para malaman ang totoo sa nakawan, sa pandarambong, sa rampant na korupsyon ng ating bayan na hindi niya kayang pigilan. Na ultimo siya ay minimension ng Saldico na nagkuha ng 25% at nag 100 million sa kanya na mismo siya sinabi na nandoon sa insertion. Diba? Kaya, yung impeachment na yan, bagamat ako sa sarili ko, ayaw ko talaga kasi wala namang papakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Pero hindi natin maisasantabi ang kagustuhan ng sambayan ng Pilipino na nagbubumirang na talagang gusto nilang ma-impeach o makita yung mga ebidensya. Nakita nyo naman. Hindi raw pipigilin. Pero tinanggap ba yung sa Makabayan Black? Di ba hindi naman tinanggap? Yung kala Mike Defensor, dating congressman, hindi tinanggap. Ang kagandahan nga lang, nabigyan nila ng dokumentaryo. Di ba? Ang kaiba na nga lang sa naunang impeachment, 15 pages, pero walang mga attachment. Di ba? Kumpara doon sa kala Kakati Binag, kala Governor Chavit Singson, at saka Attorney Topacio, kompleto sa attachment. May mga USB pa. Kaya hinaharang nila yan Pero lagi niyong tatandaan. Yung pag hindi nyo pagtanggap sa impeachment na isinampa ng Friday ba yan? Yan. Ay bahagi ng paglabag sa batas. Kaya nailalagay sa isipan ng sambayan ng Pilipino yung administrasyon na to palaging lumalabag sa batas. Marapat lang siguro. Bilang ako, ayaw ko na impeachment, pero yung lagi kang lumalabag sa batas, doon sa mga part na yon, nararapat lang siguro sampahan ka ng impeachment para mailaban mo kung tama talaga yung mga aksyon mo. Di ba? Yung unprogrammed, unconstitutional po yan. Yung mga flood control mo, dyan napunta yung mga pera na hindi mo kayang resolbahin na kunwari napakalinis mo. Kaya doon nawawala na ng gana sa ibinahagi ng palasyo sa pamamagitan ng Clerk Lasso na yung impeachment ay magiging pagbagsak ng ekonomiya. Totoo po yan. Pero ang totoong problema ng pagbagsak ng ating ekonomiya ay si BBM talaga. Bakit? Negative na siya. Hindi na siya pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit bagsak ang ekonomiya. Bakit nawala yung paggalang, pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino doon sa mga part na yon na hindi niya kaya. Incompetent regarding sa mga corruption
na nangyayari sa atin. Bakit? Ultimo pinsa niya, hindi niya kayang rendahan. Diba? Kung talaga seryoso siya doon sa part na yon, unahin niya yung pamilya niya, yung pinsan niya, flood control sa Ilocos. Nakita naman natin, maraming ghost project at saka sira-sira. Base sa sinabi ni Governor Chavit Singson, di ba? Iyan ang unahin nyo. Hindi. Kung saan-saan, sino-sino kinukuha nyo. Nasampahan na si asawa ni Curly Vizcaya. Pero, hindi makakapunta yung budget dyan sa mga contractor kung hindi nagmula sa taas. Sa mga congressman. Nasa Congress yung pinagmula ng mga tinatawag na mula sa taas, sa DBM budget, pumunta sa di ba, sa mga district, di ba? Hindi makakapunta kay Vizcaya. Dapat yun ang unahin, yung kung sino tumbukin ang dapat tumbukin. Hindi yung kung saan pinaliligoy-ligoy pa. Di ba? Sinampahan si Saldico, di ba? Ng kaso. Pinare-recall yung kanyang passport. Pero, nasaan si Martin Romualdez? Di ba kayong bahagi? Base sa sinabi ni Saldico. Di ba? Kaya marapat lang na pakinggan yung mga hinaing ng sambayan ng Pilipino. Magkaiba po ito na impeachment regarding kay BP Sara at saka dito kay BBM. Dito kay BBM, talagang magbubumirang to. Kasi nga una-una, kita ng sambayan ng Pilipino kung paano nilimas ang kaba ng bayan ng ating bayan. Di ba? Kitang-kita, trilyon, bilyon ang nawawala, ang nasayang kumpara sa sinasabi nila kay BP Sara na 25 million inayos sa paggastos base sa sinabi ng COA. Di ba? Kaya, sa aking pananaw, hindi natin pwedeng isang tabi yung panawagan ng nakakarami. Overwhelming po. Ng sambayan ng Pilipino, gusto nilang masampahan ng impeachment si BBM. Di ba? Kaya, yung mga congressman na yan, akala mo kakampi niya, lalagay sa safety yan. Bakit? Malapit na po yung eleksyon. Alam mo na may mga congressman na yan. Isa lang ang kwan yan. Kumbaga sa kabayo, ganyan, may takip yan. Kung saan siya makakakuha ng maraming boto, doon yan. Kung ito, may natitira pa ng mga 2 o 3 taon o 4 na taon pa, hindi ka makakakuha ng boto dyan. Pero dahil almost 2 years na lang, magsisimula na yung campaign ng national presidential election, lalagay sa posisyon yan. Bakit? Saan sila pupunta? Doon sa mawawala sila ng boto, na negative na ang BBM, na wala na nagtitiwala sa sambayan ng Pilipino ang BBM administration, lalong higit kay BBM, na wala na nagtiwala sa sambayan ng Pilipino, doon ka po posisyon bilang politiko. Hindi ganun ang mga politiko. Kung saan sila may pakinabang, doon pupunta yan. Babaklas yan sa'yo, BBM, mga congressman mo. At iyon ang magiging daan upang ma-impeach ka. Bakit? Siyempre, magagaling mag-analysis yan. At kita nila yung trend kung paano bumabagsak na yung trust rating ng BBM. Tapos doon ka po posisyon. Tapos bukod pa doon, yung impeachment na to, wala nang abutan. Bakit? Inalis nga, di ba? Tinanggal yung mga tinatawag na ganyan. O baga ganyan. Kaya doon, mawawalan siya ng boto sa mga congressman. Meron pa rin naman yan. Pero, lilitaw at lilitaw yung mga totoong kulay ng mga congressman na yan. Makikita niyo mga kapatid, magbubumirang yan. Dangan nga lang, hindi nila tinanggap. Kaya tingnan natin sa Lunes, pupunta daw uli. Kaya pinapaalalahan na ng mga abogado, Topacio, ni Harold Spicio, ni Cheloy Garapil, at saka yung deputy niya, malalagay kayo sa alanganin. Talagang masasampahan kayo ng demanda. Dahil ministerial lang yan eh. Hindi kayo ang pinupuntahan kung magsasampa ng impeachment. Hindi po sila. Garapil, yung deputy, hindi sila. Yung opisina na marapat lamang dapat nilang tinanggap. Pero tingnan natin sa Lunes. Dahil hapon naman yung session ng Congress bago dalhin sa Committee of Justice, yung unang impeachment, kung yun talagang pipiliin nila, dahil yun na nauna, di ba? Yun ang tinanggap. Dahil malabnaw, walang mga attachment kumpara doon kala Katibinag at kala Governor Chavit. Talagang kompleto, may USB, lahat ganyan. Di ba? May mga attachment, isang mali-mali ang yung kanilang kuhan. Ibig sabihin, handang-handa sila. Kaya madaling
mababasura lang yung una eh. Bakit? Walang mga kwan eh. Bagamat lihiti mo yung mga issue dun, pero papaano mo maidi-deliver yung kung walang mga attachment, walang mga evidence, walang mga ganito. Kaya ibabasura lang ng mga impeachment proceeding yan ng Congress. Kumpara doon kalakwa na kumpleto, may USB, may attachment lahat, may evidence, may video lahat. Kaya mo itindig. Makikita na sa Pilipino na talagang legit. Pero hindi nila tinanggap. Kaya tingnan natin, sa Lunes, mga kapatid, magsisimula na yung Congress, 20th Congress. Tingnan natin kung tatanggapin nila yung impeachment na isasampa ng mga kabayan at saka nung panig nila Mike Defensor. Nakasama yung Brigadier General, si Espero nandun, di ba? At saka Chavit Singson, Cardi Binag, Harris Precio, Tofacio, di ba? Tingnan natin kung mayroon pa silang abogado ng Luna ba yun, di ba? Kung tatanggapin nila. Once na hindi tinanggap to, trigger to mga kapatid. Trigger to sa sambayan ng Pilipino. Sinasabi nyo hindi nyo pipigilin, pero yung base doon sa mga aktual na ginagawa nyo, hindi nangyayari. Hanggang kwan lang kayo. Kaya magiging trigger to mga kapatid. Hindi ko sinasabi na ano pa mang bagay na dahil ayaw nating mapansala ang ating bayan o ano pa mang bagay na ikagugulo upang malugmok ang ating bayan, ekonomiya. Pero hindi mo kayang pigilin ang galit ng sambayan ng Pilipino. Kapag nag-trigger yan, hindi mo kayang pigilin yan. Na talagang sawan-sawa na sila sa pagnanakaw. Sawan-sawa na sila sa ganitong uri ng korupsyon na nagiging dulot nito ang kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Sila namumuhay ng marangya. Na samantalang ang mga sambayan ng Pilipino dugot pawis sa pagbabayad ng buwis, pero kayo, lagi kayong nasa mamahaling hotel, concert dito, concert doon, travel dito, yan. Kaya galit na ang sambayan ng Pilipino. Kaya marapat lang, bagamat ako sa side ko ayaw ko ng impeachment, pero hindi natin pwedeng isantabi ito dahil majority, overwhelming na sambayan ng Pilipino gusto nila ng impeachment. Igalang natin sila. Ibahagi ng nakasaad sa ating saligang batas. Igalang natin ang kanilang kagustuhan. Yung mga sabi nila, di ba, may ingay sa rally, karapatan nila yun. Kaya, dapat sa Lunes makita natin, Secretary General Garapil, Deputy, hindi po kayong pinupuntahan kapag nagsasampa po ng impeachment bilang opisina ng Congress. Secretary General, hindi po kayo. Ang opisina po ang pinupuntahan nila doon. Kahit wala po kayo dyan, may line of duty dyan, second line of duty, dapat tinanggap nyo yan. Lumalabag po kayo sa batas. Ministerial lang po yan. Public po yan. Kahit saan ka pupunta opisina, sa City Hall, pumunta ka doon, kailangan ba umarap sa'yo? Mayor, hindi naman, di ba? Tatanggapin niyo yung mga kuan mo. Kasi nga, ministerial yan, public yan. Dapat tinatanggap yan. Kahit wala dyan yung Secretary General. Nandun yung Deputy. Second line ni Garapil, di ba, naalala nyo, yung si Bautista, di ba, sinampa nila ng impeachment. Yung deputy lang naman tumanggap eh. Wala naman yung Secretary General eh. Iyon ang gusto nila mangyari. Tingnan natin sa Lunes mga kapatid. Magiging trigger to mga kapatid. Tingnan nyo. Yung bagay na to, sana naman maayos. Pagbigyan nyo yung mga bagay na yan dahil nagbubumirang yung kagustuhan ng sambayan ng Pilipino na gusto nilang ma-impeach na po ang Pangulo. Igalang natin ang bawat karapatan, kung ano man yun. Dahil sila ang nagpapasweldo, kami ang nagpapasweldo sa inyo. Thank you po at God bless po.